Kung saan-saan na hinanap ni William si Elena pero hindi niya ito nakita. Pinasarap at pagkatapos ay iniwan lang siya. "Where are you, Leo?" Desperadong tanong ni William sa kanyang sarili. Tinanong niya na sina Antonia at ang iba, pero wala pa rin. Ngayon ay tinatahak niya na ang daan papunta sa banana plantation nila Veronica. Magbabaka sakali siyang andoon lang nagtatago si Elena. "William," nagulat na tanong ni Veronica. "Andyan ba si Elena?" Umaasang tanong ni William. "Humph," napaismid si Veronica. "Ngayon ay hahanapin mo na si Elena pagkatapos mong saktan." Ganting tanong ni Veronica. "Veronica, respect your visitor," singit ni Lorenzo. Magaling na ito at nag-uumpisang muli sa kanyang maliit na negosyo. Kahit ibinalik na ni Evelyn sa kanila ang lahat, ayaw nang tumira pa nina Lorenzo at Veronica sa Zamora Mansion. Maaalala lang nila si Valeria at ang mga hindi magagandang gawain nila noon. Ayaw na rin ni Lorenzo ay handle muli ang kanyang kumpanya. Ipinaubayan na niya ito kay Evelyn. Nakafocus siya sa maliit nilang negosyo na pagsusupply ng saging. He wants to live a low-key and simple life. Sang-ayon din naman si Veronica. Ayaw niya nang makasalamuhang muli ang mga peke niyang kaibigan at mga tao. "Lorenzo, nandito ba si Elena?" tanong ni William. "Wala, pero papunta na kami sa simbahan. Ngayon ang kasal ni Elena at Travis," sagot ni Lorenzo. Tsaka lang napansin ni William ang suot ng mga ito. Nakapang bridesmaid si Veronica habang si Lorenzo naman ay naka-blue tuxedo. Parang blue ang motif ng kasal. "What? Are you sure?" Di makapaniwalang tanong ni William. "Yes, I have a wedding invitation. Last day pa yan dumating," nagtaka si Lorenzo. Walang alam si Lorenzo sa mga plano ni Elena. Ang buong akala niya ay naghiwalay na sina Elena at William at si Travis na ang bago nitong nobyo na magiging asawa. Habang si Veronica naman ay naka-full support sa anumang gagawin ni Elena. "Give me that." Inagaw ni William ang invitation at mabilis na pinaharurot ang kanyang kotse. "What?" Nagulat na tanong ni Lorenzo. Hindi siya kaagad nakagalaw sa ginawa ni William. "Sundan natin kaagad si William, Veronica. Baka kung ano ang gawin nito kay Elena." Nag-aalalang sigaw ni Lorenzo. "Calm down, Dad. Everything is fine and under control," nakangiting sabi ni Veronica. "What do you mean?" Nagtatakang tanong ni Lorenzo. "No worries. Huwag kang mag-alala at baka ma-high blood ka, Daddy. Kalma lang tayo." Excited na ako sa magiging reaksyon ni William. Sagot ni Veronica. "Wala pa rin akong maintindihan, Veronica. Care to explain?" Nakakunot noong tanong ni Lorenzo. "Kapagod magpaliwanag, Daddy. Let's go sa wedding para maintindihan mo," sabi ni Veronica at lumabas na ng bahay. Napailing na lang si Lorenzo. At the wedding, mabilis na nakarating si William sa simbahan ng San Martino. Ito ang pinakaluma at pinaka-historical na simbahan sa kanilang lugar. Nang makalabas ng kotse si William ay mabilis siyang tumakbo at binuksan ang nakasaradong pintuan ng simbahan. "Stop the wedding! Itigil ang kasal!" Malakas na sigaw ni William na nagpalingon sa lahat ng mga tao na naroon. Napatingin si William sa mga tao at hindi niya inaasahan na kumpleto ang lahat maliban sa kanya. Andyan na rin sina Veronica at Lorenzo na kada rating lang. Nasa harapan na ng pari ang mga ikakasal na sina Elena at Travis. At wala nang pakialam si William kung mag-eskandalo man siya rito. Hindi siya makakapayag na matuloy ang kasal nina Elena at Travis. "Elena, I will not let you marry another man," sigaw ni William. Ngunit si Elena ay nanatiling nakatalikod at hindi man lang siya nilingon. Maging si Travis ay ayaw siyang harapin. "Look at me, Leo," pakiusap ni William. Hindi niya alam kung bakit nakatingin lang ang mga tao sa kanya. Andyan ang mommy at daddy niya pero hinahayaan lang siya ng mga ito na mag-eskandalo sa kasal ni Elena. Maging si Evelyn ay nakaupo lang at nakangiti. Baliwala sa kanya ang panggugulo ni William. Hinahanap ng mga mata ni William si Antonia pero hindi niya ito makita. Si Paulo ay baliwala lang din, ni hindi tumawag ng mga guards para palabasin siya. "Did they support me?" Naguguluhang tanong ni William sa kanyang isipan. "Elena," nagtatakang tanong niya nang ibaling ang pansin sa nakatalikod pa ring si Lily. Wala pang pari sa altar. Tanging sina Elena at Travis lang pero hindi naman siya pinapansin. "What is happening?" Malakas na sigaw ni William sa mga taong nasa kanyang paligid.
Napatingin siya sa kanyang mommy at daddy. Fight for your love, son. Sigaw ni Madam Glamorosa na suportado ang anak. Kanina pa siya nagpipigil na huwag matawa. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni William. At silang lahat ay excited na. Thank you, mommy. Nakangiting sabi ni William at ibinaling muli ang kanyang atensyon kina Travis at Elena. Naglakas siya ng loob na lapitan na ang dalawa. Deadma lang siya sa mga ito at hindi siya makakapayag na ituloy nila ang kasal. Look at me, Lil. Sigaw ni William at hinawakan ang braso ni Elena. Pagkatapos ay hinarap niya ito sa kanya. At nabigla siya sa kanyang nakita. Si Travis na naka-makeup at may suot na wig ang siyang naka-wedding gown sa kanyang harapan ngayon. Hello, awkward na sabi ni Travis. What? Nagulat na tanong ni William. It's a prank. Sigaw ni Antonia na siyang nakadamit pang groom. Naikuyong ni William ang kanyang mga kamao. Hindi siya natutuwa. Napatawa ang lahat ng mga tao sa kanyang paligid pero siya ay naiinis. What's funny? Galit na sigaw ni William. Tumigil ang lahat sa pagtawa at natahimik. Natakot naman sina Travis at Antonia kaya lumayo kay William. And where do you think you're going, Antonia? Galit na tanong ni William. Dyan lang, natatakot na sagot ni Antonia. Nasaan si Elena? Galit pa rin si William. Veronica, ano ito? Naguguluhang tanong ni Lorenzo. Daddy, it's Elaine's prank to William. Napakamot sa ulo si Veronica. Oh, ano naman ang nakain ng batang yon? Napailing na sambit ni Lorenzo. Hindi ko rin alam, Lorenzo. I just support her all the way. At maging ako ay napasali sa prank na ito ni Elena, sagot naman ni Evelyn na nasa likuran nila Lorenzo at Veronica. Huwag ka nang magreklamo, son. This is Elaine's punishment to you. But don't worry, kayo namang dalawa ang ikakasal at excited na kami. Paliwanag ni Madam Glamorosa at hindi maitago ang excitement. Natuwa naman si William sa narinig pero hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Okay, but where's Elena? Tanong ni William. She's coming, tapos na siyang ma-makeup. But you need to wear your wedding suit, William, masayang sagot ni Antonia at pumalakpak. Nagsilapitan ang kanyang mga employees sa Antonia de Salon na dala ang damit pang kasal ni William at pang makeover nito. Aayusan at bibihisan na sana nila si William nang biglang pumasok ang isa sa mga guards ni Paulo. Sir Paulo, Sir Paulo, malakas na sigaw nito habang hinahanap ng kanyang mga mata kung nasaan si Paulo. Ang lahat ay napatingin sa kanya na may pagtataka. Mabilis naman na nilapitan siya ni Paulo. Bakit? Nagtatakang tanong ni Paulo. Si Miss Elena, naputol ang sasabihin nito nang bigla siyang kwelyuhan ni William. Anong nangyari kay Elena? What did you do to her? Galit na tanong ni William. Calm down, William, awat ni Paulo. Release him and let's listen kung ano ang kanyang sasabihin. Binitawan naman ni William ang humahanggos na guard. Tell us what happened, utos ni Paulo. May pumalo sa ulo ko at nahimite ako. At paggising ko ay wala na si Miss Elena sa makeup room, paliwanag nito. What? Nahintakutang tanong ni Evelyn. Nag-aalala siya para sa anak. Bigla namang dumating si Annalyn. I have the video of Elena na sakay ng sasakyan. Isang babae ang kumuha sa kanya. Sabi ni Annalyn at ipinanood ang video kay William. Mabilis naman na lumapit sina Evelyn at Madam Glamorosa upang makapanood. It's Beverly. Gulat na sigaw ni Madam Glamorosa. Do you know her? Tanong ni Evelyn. Yes. Don't worry, we can handle her. Pangako ni Madam Glamorosa. Thank you, pero hindi ako mapapanatag kung wala akong gagawin, sagot ni Evelyn. Paulo, kontaken mo ang lahat ng ating kakilala at ipahanap ora mismo si Elena. Utos ni Evelyn. Suck. Kahit kailan talaga ay baliw yang si Beverly. Naiinis na bulong ni Veronica. I want to help. Sigaw ni Lorenzo. Dad, huwag na. Kaya na nila yan. I'm sure lahat ng mga pulis, Navy, Air Force at kung sino-sino pa ay papunta na upang i-rescue si Elena. Sayaman ba ng dalawang pamilyang ito? Pagtutol ni Veronica. Baka may mangyaring masama sa kapatid mo, giit ni Lorenzo. Wala, baliw lang talaga yang si Beverly. Don't worry too much. Hayaan muna sila at maghintay na lang tayo ng balita rito, tutol pa rin si Veronica.
Hindi pa masyadong malakas ang kanyang daddy at matanda na ito para ma-stress ng husto. Samantalang si William ay mabilis na lumabas at pinaharurot ang kanyang kotse. "Come on, sundan natin si William." Nag-aalalang sigaw ni Madam Glamorosa. Akala ko ay okay na si Beverly at nakalimutan na ang kabaliwan nito dahil ikakasal na. Hindi pala. Hayaan na natin silang maghanap, Glamorosa. Kaya na nina Paulo yan. But I will not promise anything. Dahil kung sasaktan ni Beverly si Elena ay hindi ko alam kung ano ang aking magagawa, seryosong sabi ni Evelyn. Napatango naman si Madam Glamorosa. "I understand," sagot niya. "Let's go, bakla. Iligtas natin si Elena." Natatarantang sigaw ni Antonia. Hindi nakasagot si Travis dahil biglang sumingit si Annalyn. Ano naman ang magagawa ng dalawang bakla? Nakangising tanong ni Annalyn. "Maghintay na lang kayo rito at huwag nang makialam. Isang pitik lang ay sesabog na yang mga itlog nyo. Ha ha ha." Nakatawang dugtong ni Annalyn. "Walang iya ka talaga, gold digger." Nanggagalaiti sa galit na sigaw ni Antonia at hinabol ang tumatawang si Annalyn. Habang si William naman ay hindi alam kung saan tatango at hahanapin si Elena. Basta na lang niya pinaandar ang sasakyan at naghihintay ng balita mula kay Paulo. "Hang in there, Lil. I'm going to save you," bulong ni William at mabilis pinaharurot ang sasakyan nang mabasa ang text ni Paulo. "Ha, naghiwalay na kayo tapos magpapakasal na naman?" Nakasinmangot na tanong ni Beverly habang nagdadrive. "Ano ba ang ginagawa mo, Beverly?" Ganting tanong ni Elena. Nagulat siya nang biglang may nagtakip ng panyo sa kanyang ilong, hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang magising siya ay umaandar na ang sasakyan at ang nakangising si Beverly ang kanyang nabungaran. Nakadamit pang lalaki ito at may sombrerong Ocaline mong driver ng bridal car. Naglagay pa ng peking bigot. Magpapakasal na sana silang muli ni William, ngunit may asungot pang dumating. Pakiramdam ni Elena ay nakarma siya ng sarili niyang prank. Alam niyang hindi natuwa si William sa munting prank na kanyang hinanda at nag-aalala na ito sa kanya. Gusto lang naman niya na madama rin ni William ang iwanan sa ere at parusahan ng saglit lang naman. Pagkatapos ay sorpresang kasal the second time around. Pero pumalpak ang plano niya dahil kay Beverly. "Nagtatanong ka pa, Elena? Kita mo namang kinidnap kita." Naiinis na sagot ni Beverly. Napailing si Elena. "You will never get away from this. Mas mabuti pang pakawalan mo na ako, Beverly. Marami na ang naghahanap sa akin ngayon sa mga oras na ito," sabi ni Elena na sinusubukan na kumbansihin si Beverly. At si Beverly na lukaret ay hindi naman magpapatinag. "Who cares?" Nakasimangot na tanong ni Beverly. "Ang importante ay hindi kayo makasal muli," sabi nito. "Ano naman ngayon? Kasal pa rin kami, Beverly. Asawa ko pa rin si William." "Nagsasayang ka lang ng oras at effort mo," umiiling na sambit ni Elena. "At isa pa, sabi ni Mommy ay nagpapakasal ka na sa Romania. Bakit ka pa manggugulo rito?" tanong ni Elena. "Tinatanong pa ba yan, Elena? Alangan naman na kayo lang ang masaya tapos ako ay ikakasal lang sa isang matandang mafia don." Umuusok ang ilong sa galit na tanong ni Beverly. "Pwede ka namang humindi, Beverly. Huwag kang pumayag," sagot ni Elena. "Ha? Hindi talaga ako makakapayag tapos kayo ni William ay masaya habang ako ay nagdurusa sa matandang yun." Galit na sigaw ni Beverly. "Kahit anong gawin mo, Beverly, ay hindi mo kami mapaghihiwalay ni William." Sigaw na rin ni Elena. "Yan ang akala mo. I want you to marry my fiancé, the old mafia don. Ha ha ha, dadalhin kita sa Romania, Elena. May happy ending ka na niyan." "Oh ha ha ha." Malakas na tawa ni Beverly. "Nababaliw ka na," galit na sigaw ni Elena. Pilit siyang nagpupumigla sa kanyang pagkakatali pero hindi siya makawala. "Pakawalan mo ako," utos ni Elena. "Ano ako, baliw? Hindi ka na makakawala, Elena." Ha ha ha, halakhak ni Beverly at pinaandar ng mabilis ang sasakyan. "Nagtanong ka pa, Beverly. Matagal ka ng baliw," galit na sagot ni Elena. "Saan tayo pupunta?" Natatakot na tanong ni Elena. "At nagtatanong ka pa, Elena? Naghihintay na ang private plane, pati ang matandang mafia don," sagot ni Beverly na muling tumawa ng malakas. "What? Let me go," sigaw ni Elena, pero wala siyang magawa. She's hopeless.
Paano kung tutuhanin ni Beverly na ipadala siya sa Romania? Hindi ito mukhang nagbibiro, plus nababaliw pa. Liam, bulong ni Elena. Nagsisisi siya. Kung hindi lang siya nagtampo at nagprank, sana ay masaya na sila ngayon ni William. Sana ay naikasal na sila ngayon. Liam, hiyaw ni Elena sa kanyang isipan. Hindi nga nagbibiro si Beverly. Dumating na sila sa airport at sa likurang bahagi sila dumaan. Walang taong makikita at mahihingian ng tulong. Parang sinadya. Hila-hila ni Beverly ang kadena sa kanyang mga kamay. Masakit at namumula na ang mga ito. Tinatahak na nila ang papunta sa private plane ni Beverly. Wala na talagang pag-asa na mailigtas siya. Falem, Liam, Mama, malungkot na bulong ni Elena nang matano niya ang private plane ni Beverly. We're here. Handa ka na bang maging asawa ng pangit na mafia, Elena? Hahaha, nakatawang tanong ni Beverly. Nababaliw ka na. Ikaw ang dapat magpakasal sa matandang panot mong mafia. Kasal na ako kay William at wala nang iba pa akong pakakasalan maliban sa kanya. Galit na sagot ni Elena. We'll see. Hahaha. Excited na sigaw ni Beverly at hinayla na muli si Elena papalapit sa kanyang private plane. Ngunit bago pa man sila makalapit sa plane ay biglang nag-ingayan ang buong paligid. Maririnig ang sirena ng mga pulis. At hindi lang pulis ang nakapaligid sa kanila kundi kasali ang mga NBI, Air Force, Navy, Marines, isama mo na rin ang sangkaterbang mga tauhan ni Paolo. Ang huling kotse na dumating ay si William at sina Madam Glamorosa. Mabilis siyang lumabas ng kotse at napabuntong hininga nang malalim nang makitang ligtas si Elena. Liam, sigaw ni Elena, don't worry, Lil, I will save you. Sigaw din ni William. Ang sweet naman, kuya. Talagang nagpunta ka rito upang iligtas si Elena kahit na gusto na niyang makipaghiwalay sa'yo, nakangising sabi ni Beverly. At kumpleto na ata lahat Ang dami niyong tinawag, ako lang naman mag-isa. Napatingin ng masama si Elena kay Beverly pero inirapan lang siya nito. Wala kang pakialam sa aming private life, Beverly. Pakawalan mo si Elena kung ayaw mong makulong. Banta ni William. Ayoko nga. Hindi ko gustong maging masaya kayo tapos ako ay nagdurusa. Galit na sagot ni Beverly. What do you mean? Naguguluhang tanong ni William. Ipapakasal ako ni na mommy at daddy sa matandang mafia don, kuya. Naiiyak na sumbong ni Beverly. Okay, we can help you. But first, pakawalan mo muna si Elena at pag-usapan natin ang problema mo, malumanay na sabi ni William. Susubukan niyang kausapin ng maayos si Beverly. May problema ito at wala sa sarili. Marahil ay magulo lang ang utak nito at nangangailangan ng tulong kaya si Elena ang napagtripan. Pero si Beverly ay may pagkamoldite talaga at galit pa rin kay Elena. Ha, nice try, William. Hindi ko pakakawalan si Elena. Magdusa tayong lahat. Hahaha, nakatawang sigaw ni Beverly. You're looking for trouble, Beverly. Gusto mo bang makulong? Galit na tanong ni Madam Glamorosa. Hindi, pero wala na akong pakialam. Hindi ko pakakawalan si Elena. Matigas na sagot ni Beverly at mas hinigpitan pa ang hawak sa kadena ni Elena. Hindi niya ito bibitawan. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Galit na sigaw ni Madam Glamorosa. We have no other choice. Oras na humakbang ka, Beverly, we will shoot you. Seryosong banta ni Paolo. Napatingin naman sina Madam Glamorosa at William kay Paolo. Kahit si Elena ay nagulat sa kaseryosohan ng mukha ni Paolo. Medyo kinabahan si Beverly at biglang pinagpawisan. Pero ayaw pa rin niyang magpatalo. I'm not joking. Sumusunod lang ako sa utos. Yun ay iuwi ng ligtas si Elena, sagot ni Paolo sa mga nagtatanong nilang mga mata. Pakawalan mo na si Elena, Beverly, nang matapos na ito. Kinakabahang sigaw ni Madam Glamorosa. Listen to us, Beverly. Hindi namin alam kung paano sasagutin ang daddy mo kapag may mangyaring masama sa'yo, dagdag ni Ricardo. No, kailangan kong madala si Elena sa Romania, and no one can stop me. Sigaw ni Beverly. Men, get ready, utos ni Paolo. Ang lahat ay naghanda at nakatutok ang kanilang mga baril kay Beverly. Beverly, tumigil ka na. Hindi ito laro, sabi ni Elena. Ayaw pa niyang mamatay. Kapag pinaputukan si Beverly ay siguradong matatamaan siya kapag ginawa siyang pananggalang ni Beverly. Ikaw ang tumigil, Elena.
Shut up your mouth, malditang sagot ni Beverly. Stop it, Beverly. Pakawalan mo na si Elena. Galit na sigaw ni William. Pero tumawa lang si Beverly. Siya na ang pinakamatigas ang ulo sa lahat. No, let's go, Elena. Pumasok ka na sa loob ng plane. Utos ni Beverly at hinayla na si Elena papasok sa loob. Maririnig naman ang pagkasa ng mga baril at lahat ay nakatutok kay Beverly. Seriously, you will kill her. Di makapaniwalang tanong ni Madam Glamorosa. I am serious. This is your last chance, Beverly, sagot ni Paulo habang seryosong nakatingin kay Beverly. Bago pa man nakasagot si Beverly ay biglang may mga armadong kalalakihan na nakasuot ng black long sleeves with slacks at may hawak na mga baril ang pumulibot kina Beverly at Elena. Naging alerto ang lahat nang biglang sumulpot ang isang lalaki na may dalang Armalite. Nakasombrero ito at sunglasses. Pero kilala pa rin ni Paulo kung sino ito. Rex. Nagtatakang tanong ni Paulo. Napatingin naman ang lahat sa kanya. Ngumisi si Rex nang nakakaloko sabay tanggal ng kanyang sombrero at sunglasses. It's me, brother, nakangising sagot ni Rex. At sino ka naman? Galit na tanong ni Beverly. Mas pabaido pa talaga sa kanya. I'm your fiancé, baby, Rex and Glenn Alerek. Nakangiting sagot ni Rex na labas pa ang mga dimples. Muntik namang himitayan si Beverly nang makita ang kanyang fiancé. Ang buong akala niya ay isa itong matandang mafia. Natulala siya at hindi nakapagsalita. Just leave it to me. I will handle my fiancé. Sorry for the inconvenience. And I guess wala pa namang damage na nagagawa si Beverly. Humingi ng paumanhin si Rex at mabilis na nilapitan sina Beverly at Elena. Tinanggal niya ang kadena na nakagapos sa mga kamay ni Elena. I'm sorry for what she did, paumanhin ito kay Elena. It's okay, thank you, nakangiting sagot ni Elena at mabilis na tumakbo papunta kay William. Sumenyas naman si Paulo na okay na ang lahat. Ibinaba na nila ang mga baril na nakatutok kay Beverly at nagsialisan. No, what are you doing? Galit na tanong ni Beverly. You will marry me. Don't give me to a woman na take a nap, sagot ni Rex at biglang kinarga si Beverly. Put me down, sigaw ni Beverly, pero malakas si Rex at wala siyang kalaban-laban. Siguradong matutuloy na ang kanilang kasal. Samantalang si Elena naman ay niyakap ng mahigpit si William at humingi ng tawad sa kagagahang kanyang nagawa. Sorry, Liam, umiiyak na sabi ni Elena. Niyakap naman siya ng mahigpit ni William. I'm supposed to say that, Leo. I'm sorry, paumanhin ni William. Hindi nakapagsalita si Elena nang biglang sumingit si Madam Glamorosa. At last, the problem is solved. Masayang sigaw nito. Focus na kayong dalawa sa paggawa ng baby ha, para magkaapo na kami. Sabi ni Madam Glamorosa habang nakatingin kina William at Elena. Mommy, nahihiyang sambit ni Elena. Tayo na, Glamorosa. Hayaan mo munang magkausap ang dalawa kung gusto mong magkaapo. Hinayla na ni Ricardo ang asawa. Nagkatawanan na lang sina Elena at William. I'm sorry, Leo, madamdaming sabi ni William. No, ako ang may kasalanan, Liam, giit naman ni Elena. What I mean is, I'm sorry that I gave up on you. I promise that it will never happen again, naiiyak na paumanhin ni William. Nakikita naman ni Elena sa mga mata ni William ang pagsisisi at pagmamahal nito sa kanya. Kaya hindi siya sumagot, sa halip ay hinayla niya ang mukha ni William at binigyan ng isang matamis na halik na puno ng pagmamahal at galing sa kaibuturan ng kanyang puso. The final chase is over. This time ay si William na ang nagplano ng kanilang second wedding. Nasurpresa si Elena nang mag-propose si William sa kanya sa hotel kung saan sila bumalik sa pagtatrabaho. Dahil nagumpisa ang kanilang love story sa forced arranged marriage, ginawa ni William ang lahat upang maipadama kay Elena kung gaano siya kasincere sa kanyang pagmamahal. Nanligaw siyang muli hanggang sa nag-propose, and now they are getting married. Siyempre, sa San Martino Church pa rin dahil dito ang gusto ni Elena. This time ay wala ng prank at pinagplanuhan talaga ang kanilang kasal. Gusto ni William na maging magical and memorable moment ang kanilang kasal para kay Elena. Todo effort talaga siya. And today is their wedding day. He is waiting for the church's door to open at hindi naman siya nabigo.
Ang kanyang napakagandang bride na si Elena, na kanyang pinakahihintay, ang huling nagmarcha papunta sa kanya. Kasama ni Elena si Evelyn patungo sa altar. Napakaganda ni Elena sa araw na ito. Bahagyang may kulot sa dulo ang nakalugay niyang buhok. Simple lang ang make-up ni Elena na nakatago sa ilalim ng belo. Natural na ganda ang taglay ni Elena, ang nagpatibok sa natutulog na puso ni William. Si Elena ang nagpasaya sa malungkot niyang buhay. At kailanman ay hindi na niya muling bibitawan ito. Kahit ano pa ang mangyari, wala nang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Naiiyak naman si Madam Glamorosa habang nakatingin kay Elena na papalapit sa altar. Si Antonia naman ay hindi maitago ang kasiyahan. Maligaya at masaya siya para sa kaibigan niyang si William, at mas masaya siya kay Elena na naging kaibigan niya na rin. They finally have a happy ending. Naiiyak na sigaw ni Antonia sa kanyang isipan. Nagulat na lang siya nang may makitang panyo sa kanyang harapan. Napatingin siya kung sino ang nagbigay at nagkasalubong ang kanilang mga mata ni Enelive na nakangisi sa kanya. Nena si Antonia pero kinuha niya ang panyo nito. Bakla, hindi bagay sa'yo ang umiyak. Ang sagot tingnan, bulong ni Enelive. Mahaderang gold digger ka talaga. Ano ba ang ginagawa mo rito sa altar, ha? Nakasimangot na tanong ni Antonia sa mahinang boses. Walang pakialam si William sa kanilang dalawa dahil nakafocus ang mga mata niya sa isang babae lang na kanyang minamahal. Ano pa, para bigyan ka ng panyo? Ang pangit mo umiyak haha. Bulong na sagot ni Enelive at umalis na dahil papalapit na si Elena sa altar. Walang hiya ka talaga. Nanggigil na bulong ni Antonia habang nakangiti pa rin. Ayaw naman niyang sirain ang moment nina Elena at William. Nang makarating sa altar si Elena ay ibinigay ni Evelyn ang kanyang kamay kay William na agad namang tinanggap nito. This is it. Kinakabahang sigaw ni William sa kanyang isipan. Noong una silang ikinasal ni Elena ay baliwala lang sa kanya at wala siyang emosyon noong mga panahong yun. Pero ngayon ay iba na. May kaba, tuwa, at halo-halong emosyon ang kanyang nadarama na hindi niya maintindihan. Magkahawak kamay silang dalawa habang nakaharap sa pari. Si Elena naman ay walang pagsidla ng tuwa at galak na nadarama. Nang magtaksil si Dylan at ipakasal siya ng kanyang daddy sa isang baldado at ermitanyong lalaki, akala niya ay wala na siyang pag-asa na maranasan ang sinasabi nilang tunay na pag-ibig. Hindi niya inakala na si William na pala ang kanyang forever. Parang maiiyak siya sa sobrang tuwa pero pinigilan niya. She will not cry. Kahit pa tears of joy ay hindi siya iiyak. Because she's not meant to cry while she's very happy as of this moment. Natapos ang seremonya ng kasal na hindi man lang nila namalayan. I love you, Lil, masayang bulong ni William bago halikan si Elena. I love you too, Liam, as well as our baby, bulong na sagot ni Elena. Pero hindi ito nakaligtas sa matalas na pandinig ni Madam Glamorosa. Bago pa nakapag-react si William ay nauna na itong sumigaw dahil sa sobrang saya. Magkakaapo na rin tayo, Ricardo. Masayang sigaw ni Madam Glamorosa. Nagulat ang lahat at nagtawanan na lang. Masayang masaya naman si Evelyn para sa anak. Hindi lang niya magawang sumigaw tulad ni Madam Glamorosa, pero nagbubunyi at sumisigaw na siya sa kanyang isipan. Magkakaapo na siya. Really? Naiiyak na tanong ni William. Magkakaanak na sila. Yes, you are going to be a daddy. Masayang sagot ni Elena. Yes. Sa sobrang saya ni William ay kinarga niya si Elena. Kitang-kita ang kaligayahan sa kanilang mga mata. They are so excited to build their own happy family but at the same time, nervous. Alam nila that they can't give a perfect family life to their children, but they will do everything para maging masaya at mag-abayan ang kanilang mga anak in the future. Samantala, satisfied na si Enelive sa happy ending ni na Elena at William. It's time for her to go home and make her own happy ending too. Nilapitan niya sina Elena at William upang magpaalam. Congratulations, babe. Joke. Biro ni Enelive. Thank you, nakangiting sagot ni William at ibinaba si Elena. I'm happy for the both of you. Hindi na ako makaka-attend sa inyong reception. I need to go home. My fiancé is looking for me, kinikilig na paliwanag ni Enelive. Oh, I'm happy for you too. And thank you for being part of our love story. We can still be friends.
Pwede kang tumawag sa akin anytime, alok ni Elena. Although nabwisit siya ng todo sa acting ni Annalyn, isa naman ito sa nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na ipaglaban si William at huwag sumuko. She likes her to be her friend. Thank you, Elena, naiiyak na sagot ni Annalyn at niyakap si Elena. First time kasi na may nag-offer ng friendship sa kanya because she's known for being a gold digger all her life. Balik ka ha, and message me anytime, sabi ni Elena habang kayakap si Annalyn. Si Antonia na kanina pa nakikinig sa usapan nila ay hindi na may pinta ang mukha. Hindi niya alam kung bakit nagagalit siya, kung bakit ayaw niyang nakasal si Annalyn sa fiancé nito. Bakit? Naiinis na tanong ni Antonia sa kanyang sarili. Andyan na ang sagot ngunit hindi pa niya ito matanggap ng buo. After 2 years, Daddy, Mommy, masayang sigaw ng tatlong maliliit na mga bata na nasa 2 taong gulang ang edad. Biniyayaan ng triplets na anak sina William at Elena, isang magandang babae na itinuring nilang Little Princess at 2 gwapong lalaki na siyang mga prinsipe ng kanilang pamilya. Hindi inakala ni William na sa isang iglap lang ay makakabuo agad sila ng family of 5. Mas lalo siyang naging determinado magsumikap at palaguin pa ng husto ang kanilang negosyo para sa mga anak. Hey kiddos, what are you doing in here? Nakataas kilay na tanong ni William. We want to sleep with mommy. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Napakamot naman si William sa kanyang ulo. Ang kukulit ng kanyang mga anak at hindi na siya makaisa kay Elena. No, tonight ay doon kayo matutulog sa inyong kwarto. Tanggi ni William at hinayla ang tatlo palabas. Pero saan nga ba nagmana ang tatlo sa kakulaitan at katigasan ng mga ulo? Alam na. Nakawala ang tatlo at mabilis na tumakbo papunta kay Elena. Mommy, I want to sleep with you, nakalabing sabi ng kanilang little princess na si Azalea. Of course, baby, you can be with mommy, nakangiting sagot ni Elena at hinalikan sa pisngi ang anak. Napasimangot si William. Akala ko ba tayo ang magtatabi tonight, Lil? Nakakunot kilay na tanong niya. Next time na, Liam. Minsan lang maging bata ang mga ito. We should treasure the moments to be with them, paliwanag ni Elena sa nagtatampong asawa. I like to be with mommy too. Sigaw ni Kaiser at niyakap si Elena. I want to sleep with mommy. Nakiyakap na rin si Asher. Hey, wala na talaga, hindi na kita masusolo, Lil. Kunwari ay nagtatampong sabi ni William. Let's sleep, kids. Sigaw ni Elena at pinahiga ang tatlo sa gitna nila. Ipinasadya talaga nilang ipagawa ang sobra pa sa laki na king-size bed nila na higaan para magkasya silang lahat. Napakalambing ng kanilang mga anak at gusto palaging katabi sila na natutulog. At nang tulog na ang mga bata, bigla namang damilat ang mga mata ni William. Kung makulat ang mga anak niya, ay mas lalo na siya na kanilang ama. Dahan-dahan na bumangon si William at gumapang papunta kay Elena na napapagitnaan ng tatlo. Lil, mahinang bulong ni William. Nakatulog si Elena na kayakap ang tatlo. Masayang pinagmasdan ni William ang kanyang mag-iina. They are his happiness and treasure. Hinaplos niya ang mukha ni Elena at hindi niya napigilan na halikan ang asawa. Nagising si Elena at napangiti. Alam niya ang ganitong style ng asawa. Madidiligan na naman siya. Liam, mahinang bulong ni Elena. Let's go to the kids' room, sagot naman ni William at mabilis na kinarga si Elena. At doon sa kwarto ng mga bata ay may hiwagang naganap. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig nina William at Elena. Hanggang sa muli, maraming salamat aking mga kababayang OFW.